Kumusta mga kasaliksik? Lumalala ang sitwasyon para sa mga sundalo ng North Korea na nakikipaglaban sa panig ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, mahigit 3,000 sundalong North Koreano ang nasawi o nasugatan mula nang magsimula ang kanilang pagsabak sa digmaan. Ang bilang na ito ay nagdudulot ng mas malaking alalahanin tungkol sa lumalalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Pyongyang at Moscow. Ang pagpapadala ng mga tropang North Koreano ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng Kremlin upang palakasin ang puwersa nito, lalo na sa rehiyon ng Kursk, kung saan nakakuha ng teritoryo ang Ukraine ngayong taon. Ang pakikilahok ng North Korea sa digmaan ay naging posible matapos lagdaan nina Vladimir Putin at Kim Jong-un ang isang kasunduang pangdepensa noong Hunyo sa Pyongyang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilahok ang militar ng North Korea sa isang digmaan sa labas ng kanilang bansa. Gayunpaman, kulang sa karanasan at makabagong kagamitan ng kanilang mga tropa, dahilan upang sila ay maging lubhang vulnerable sa mga makabagong taktika sa labanan, partikular na sa mga drone strike ng Ukraine. Ayon sa datos na ibinahagi ni Pangulong Zelensky, mahigit 3,000 sundalo ng North Korea ang nasawi o nasugatan. Bukod dito, iniulat ng Ukrainian Special Operations Forces na sila ang responsable sa mahigit 1,000 casualties ng mga tropang North Koreano sa loob lamang ng 3 araw. Sa kabila ng mabibigat na pagkalugi, tinatayang may 12,000 sundalo pa rin ng North Korea ang nananatili sa mga linya ng labanan upang suportahan ang opensiba ng Russia. Ang kooperasyong militar na ito ay nagdudulot ng malawakang implikasyon sa pandaigdigang seguridad. Nagbabala ang mga eksperto na ang alyansang ito ay maaaring magdulot ng karagdagang destabilisasyon sa Korean Peninsula at iba pang rehiyon. May posibilidad din na ang North Korea ay magpadala ng mas maraming tropa at magbigay ng modernong armas sa Russia, kabilang ang mga suicide drone. Sa isang inspeksyon kamakailan, ipinahayag ni Kim Jong-un ang layunin na mapabilis ang produksyon ng mga armas upang masuportahan ng Russia, habang pinatitibay rin ang kanilang sariling kakayahang militar. Gayunpaman, nananatiling limitado ang tagumpay ng North Korea sa larangan ng digmaan, na nagdudulot ng katanungan tungkol sa kanilang pangmatagalang kontribusyon sa digmaang ito. Ang mga babala ni Zelensky ay nagsisilbing paalala ng patuloy na pagbabago sa digmaan sa silangang bahagi ng Ukraine, kung saan ang paglahok ng mga dayuhang tropa tulad ng sa North Korea ay nagdadala ng bagong hamon at tensyon sa umiiral ng matagal na tunggalian. Patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang lumalalim na alyansa ng North Korea at Russia. Lalo na't parami ng parami ang mga tropang North Koreano at armas na isinusuporta sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa pinakahuling ulat, magpapadala ang North Korea ng karagdagang 100,000 sundalo upang tumulong sa kampanya ng Russia. Kasama rito ang mga makabagong armas tulad ng kamikaze drones, rocket launchers, at self-propelled artillery. Ang pagsuporta ng North Korea sa Russia ay sinasabing nagdudulot ng malaking epekto sa digmaan. Tinatayang 60% ng ginagamit ng mga bala ng Russia sa kanilang pag-atake sa Ukraine ay galing sa Pyongyang. Base sa satellite imagery, mas pinapalawak ng North Korea ang produksyon ng mga armas, kabilang ang ballistic missiles na kasalukuyang ginagamit ng mga tropang Ruso laban sa mga target sa Ukraine. Bukod sa suporta sa kagamitan, halos 20,000 container ng bala ang naipadala na mula North Korea patungong Russia. Halos 200 pabrika ng armas ang nagtatrabaho ng buong kapasidad sa Pyongyang, habang nagbibigay naman ng Russia ng krudo at kagamitan upang mapanatili ang produksyon.
Sa kabila ng malaking pagkalugi, nananatiling determinado si Kim Jong-un na suportahan ang kampanya ng Russia kapalit ng langis, pera, at teknolohiyang militar. Ngunit ang malalaking bilang ng casualties ay patuloy na dumarami. Ayon sa ulat ng Ukrainian Defense Forces, mahigit 3,000 sundalo ng North Korea na nakatalaga sa Ukraine ang nasawi o nasugatan. Iniulat din ng National Intelligence Service ng South Korea na halos 1,100 espesyal na tropa mula North Korea ang napatay, kabilang na ang isang general. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Kim at mas lalo pang pinalalakas ang alyansa kay Vladimir Putin. Ang pagsali ng North Korea sa digmaan ay hindi lamang limitado sa pagpapadala ng tropa. Ang kanilang elite forces na inaasahang makakakuha ng mabilis na tagumpay ay nahaharap sa matinding hamon. Sa kabila ng kanilang laki bilang isa sa pinakamalalaking hukbong sandatahan sa mundo, ang kawalan ng karanasan sa makabagong taktika at teknolohiya ay naging sanhi ng malalaking pagkalugi sa labanan. Ang internasyonal na komunidad ay nababahala sa mas malalawak na implikasyon ng kooperasyong ito. Ang lumalalim na relasyon ng Moscow at Pyongyang ay maaaring magdulot ng destabilization hindi lamang sa Korean Peninsula kundi sa buong rehiyon. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, kailangang maunawaan ng mundo ang panganib na hatid ng alyansang ito, lalo na't tila tumitindi ang pagsuporta ng North Korea sa kampanya ng Russia. Habang lumalakas ang suporta ng North Korea, mas tumatagal ang digmaan, mas maraming nasasawi, at mas nasisira ang infrastruktura sa Ukraine. Ang posibilidad ng mas matagal na digmaan ay nagdudulot ng mas malaking hamon para sa mga pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Habang patuloy na pinapalakas ni Kim Jong-un ang kapasidad militar ng kanyang bansa, lumalalim naman ang kanyang pagpapasakop sa impluwensya ng Russia. Ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ng matinding hamon, hindi lamang para sa Ukraine, kundi para rin sa pandaigdigang seguridad. Ang desisyon ng North Korea na magpadala ng mga tropa sa Russia upang tumulong sa digmaan laban sa Ukraine ay nagbigay ng bagong dimensyon sa umiiral na tunggalian. Ang mga tropang ipinadala ay mula sa Storm Corps, isa sa pinakamahusay na espesyal na unit ng militar ng North Korea na lubos na na-brainwash at sinanay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang reputasyon, hindi pa nila naranasan ang aktwal na labanan sa loob ng maraming dekada. Ayon sa ulat ng South Korea's National Intelligence Service, hindi handa ang mga tropang North Koreano para sa mga drone strikes at mga kakaibang terrain sa Ukraine. Sa kanilang unang sagupaan, mahigit 100 ang nasawi at 1,000 ang sugatan. Kasama pa rito ang isang opisyal na may ranggong general. Sa kabila ng mga malalaking pagkalugi, nananatili si Kim Jong-un sa kanyang plano na magpadala ng mas maraming tropa. Nakikita ang digmaang ito bilang isang oportunidad upang itaguyod ang kanyang mga layuning militar at diplomatikong impluwensya. Ang kanilang pagsasanay na pangunahing nakatuon sa sniper missions, urban warfare, at pag-infiltrate mula sa dagat, himpapawid, at kabundukan ay hindi sapat upang harapin ang bukas at patag na mga linya ng labanan sa Russia-Ukraine front. Bukod pa rito, naapektuhan ang kanilang regular na pagsasanay nang i-rotate sila sa border ng China noong pandemya. Ang kanilang madaliang pagpapadala sa Russia ay nagdulot ng mga problema sa komunikasyon dahil limitado lamang ang kaalaman nila sa wikang Ruso. Samantala, ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang desisyon na magpadala ng mga tropa ay galing mismo sa North Korea at agad na tinanggap ni Vladimir Putin ang alok. Ang kawalan ng sapat na integrasyon ng mga tropang North Koreano sa puwersang Ruso ay nagdulot ng malalaking casualty. Sa nakaraang buwan, ang bilang ng mga nasawi ay tumaas habang sinusubukan ng Russia na bawiin ang Kursk
at palawakin ang teritoryo sa silangang Ukraine. Bukod dito, mabilis ding nauubos ang natitirang kagamitan militar ng Russia. Dahilan upang higit pang umasa ang Kremlin sa suporta ng North Korea at Iran. Habang nagpapalakas ng presyo ng Russia gamit ang drone strikes sa mga kritikal na infrastruktura ng Ukraine, nananatiling mataas ang tensyon sa silangang bahagi ng NATO dahil sa panganib ng pagkalat ng digmaan. Ang mga bansa sa NATO ay patuloy na nagbabantay at naghahanda upang mapanatili ang seguridad sa mga hangganan. Sa kabila ng suporta ng North Korea, nananatiling limitado ang epekto nito sa pagbabago ng takbo ng digmaan. Ang mataas na casualty rate at ang kawalan ng tagumpay ng alyansa ay maaaring maging dahilan upang mag-isip si Vladimir Putin ng mas kompromisong hakbang. Ang sitwasyon ay patuloy na sinusubaybayan habang tumataas ang mga geopolitical na panganib sa gitna ng digmaan. Habang nananatiling bukas ang mga tanong tungkol sa bisa ng alyansang ito, isang bagay ang malinaw. Ang alyansa ng North Korea at Russia ay nagdadala ng mas malalim na hamon hindi lamang para sa Ukraine, kundi para rin sa pandaigdigang seguridad.